Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. A blessed Tuesday. Shalom Alaikum. Ang Ebanghelyo ngayon sa araw nito, ang araw-araw na pagbasa ng Ebanghelyo sa buong daigdig ng Simbahang Katoliko. The Gospel of the Day. Ang Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo chapter 11 verses 20 to 24. Pupuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus sa mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Khorazin, kawawa ka Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malaaw na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y mananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang background natin parang yung ang background natin kapag nakita nyo na to siguro, kapag ipikit nyo yung mata, mag-focus kayo dyan ng mga 3 hanggang 60 seconds. Then i-blink nyo pa yung mata nyo sa wall. Makikita nyo yung figure ng mukha na Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo is about pagsisisi, panawagan sa pagsisisi na itong mga lugar na binabanggit, ang Tiro at Sidon, ang Capernaum, bagamat pinakitaan na ng Panginoon ng mga himala at kababalagan bilang tanda na siya ay ang Mesiyas, siya ang isinugo para panumbalikin ang bayang Israel, ang mga tao sa Diyos, para ma-restore yung relationship, yung broken relationship. Yet hindi sila naniniwala, hindi nila tinanggap yung pangaral at ng mabuting balita at yung mga himala at kababalagan. Despite na pinakitaan na sa kanila, hindi pa rin sila naniniwala. Parang katulad nung kay Moses, maalala natin yun, parang katulad nung kay Moses, despite na gumawa na si Moses ng katakot-takot ng mga kababalagan sa harapan ng Parao sa Egypt, ay hindi pa rin siya kaagad pinapaniwalaan ng mga tao. Di ba? Kahit nung ando na sila sa ilang, tuloy-tuloy yung pagko-question nila sa kay Moses, hindi nila pinapaniwalaan. So, ganun din ang ating Panginoon ngayon, na despite na nangangaral siya, nagpapakita siya ng mga himala bilang tanda na siya ang hinirang. Kasi kung babasahin natin sa aklat ni Propeta Isaias, ang mga himala at mga kababalagan ay isang palatandaan na yun ang gagawin ng Mesiyas sa kanyang pagdating. At yun nga, sinabi din nung binanggit din yun ng Panginoon doon sa Luke chapter 4 verse 16 to 20, diba? So sinabi niya nga na ang ebanghelyong yaon ay naganap habang nakikinig sila doon. Makikita natin sa Luke chapter 44 verse 16 to 20. Ngunit ang mga tao ay patuloy na nagmamatigas, ayaw pa rin nilang tanggapin ang
ang mabuting balita, hindi pa rin sila nagsisi. Sinabi nga dito ng Panginoon, hindi pa rin sila nagdamit ng sako at umupo sa abo. Di ba ito rin yung gesture na ginawa na sinasabi sa Joel chapter 2. Di ba sa tuwing magsisisi sila ay naglalagay sila ng abo sa ulo at nagdadamit ng sako. Or kung alala din natin yung sa Nineveh, nangaral din si Jonah doon, pero nagsisi sila at nagdamit ng sako at nagayuno at nagbuhos ng abo sa ulo. Pero dito itong mga bayang ito, Tiro at Sidon at Capernaum, especially yung Capernaum, ay hindi sila nagsisi, bagkus sinasabi nito sa verse 27, verse 23, at ikaw Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma at ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y manatili pa ito hanggang ngayon. So, ang Capernaum is gustong instead na magpakababa para tanggapin ang mabuting balita at pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, ay sinasabi rito ng Panginoon na nagmamataas pa siya, na gusto niyang maging mataas. Ang sabi ng Panginoon ay ibabagsak siya. Yan naman ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Doon sa mga Luke chapter 14 verse 11 yata yun. Sinasabi niya, nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakataas ay ibabagsak. Sabi niya, mabuti pa kung sa Sodoma at Gomorrah ipinangaral yung o doon finireform yung mga miracle signs and wonders, baka sa kasalukuyan ay nag-exist pa ang Sodom and Gomorrah. So ginawang reference ng Panginoon yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Kung babalikan natin, wala naman talagang naganap na pangangaral doon. Bagkus ay nagtanong, nakipag-bargain lang si Abraham kung may makikita ba na ilang mga mananampalataya ay gugunawin pa rin ba ng Diyos. Sabi niya hindi, until such time na nangaha si Abraham ng tanong at bumaba yung kanyang pagbabargain, at until such time na kung 5 na lang ay hindi pa rin gugunawin ng Panginoon. Yet, nakakita natin na dito sa Genesis chapter 18 verses 16 to the following verses, makikita natin na wala natagpuan ni isa sa kanila na sumasampalataya or namumuhay ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. At the same time, doon sa Sodoma at Gomorrah, makikita naman natin na hindi naman talaga nakapangaral doon. Kaya nga, kinote ng Panginoon na reference na ibig sabihin na kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah kapag hindi magsisi, ay ganun ang mangyari. At the same time, ito rin yung mangyayari sa atin. Hindi lamang ito tumutukoy sa bayang Israel, bagkus ito ay pinapaalala din sa atin. So, wala namang naganap na pangaral sa Sodoma at Gomorrah. Siguro, sabi ng Panginoon, kung nagkaroon ng pangaral doon ay baka at ginawa ang mga himala doon, ay baka nanatili pa sila ngayon. Kasi baka tinanggap nila yung pangaral at mabuting balita na ipangangaral sa kanila. Yet, unlike dito sa Capernaum, na pinangaralan sila ng mabuting balita, unlike to us, nakakarinig tayo ng mabuting balita in many ways, dito sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, or in any other means, nakakapakinig tayo ng mabuting balita. Yet, kung nakapakinig tayo, ngunit hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, ay mananagot din tayo sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ito para sa Sodoma at Gomorrah, sapagkat ang banal na kasulatan ay isunod para sa ating kapakinabangan. Sabi nga rito sa Romans chapter 15 verse 4,
Anumang nasa kasulatan, noon pa mang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabalikan, binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So, ang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. So, we will learn from the past, we will learn from the history of those people who na personal or nakakita talaga sa Panginoon. So, pagdating ng araw, on the judgment day, wala na tayong magiging rason. Kasi katulad ditong binanggit ng Panginoon, Tiro at Sidon, ang Capernaum, wala na tayong magiging rason because narinig na natin yung mabuting balita. Maliban lamang kung hindi natin narinig yung mabuting balita. Diba? Sinasabi nga dun sa Luke, sa aklat ni Lucas, San Lucas, yan din yung pinagbatayan nung linya doon na sikat sa Spider-Man, di ba? Narinig niya ba yun? Greater power is greater responsibility. Na kapag narinig na natin ang mabuting balita, yet inignore natin ito, ay mas malaki yung pananagutan natin. Yung tinatawag na sin of omission at saka sin of commission. Sa James chapter 4 verse 17, sinasabi rito na ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa, ay nagkakasala. Kasi alam na natin yung mabuti at masama, sapagkat narinig na natin yung mabuting balita. Matagal nang ipinapangaral sa ating mabuting balita, yet hindi natin tinatanggap, hindi natin pinagsisihan ang ating mga kasalanan, ay mas malaki yung ating pananagutan, mga kapatid. So, yan yung sinasabi ngayon ng Ebanghelyo ng Panginoon, na sa pagpapangaral ng mabuting balita is andun dapat yung action natin, andun yung action sa part natin. Ano ba yung magiging action natin kapag marinig natin ang mabuting balita? Diba? Sinasabi rin yan ng Panginoon na if today you will hear His voice, harden not your heart. Diba? If today you will hear His voice, harden not your heart. Kaya until now, ipinapangaral ng mabuting balita. On the judgment day ay wala na tayong magiging rason. Kaya nga dito sa Matthew 24 verse 14, sabi rito, and the gospel of this kingdom, and the gospel about the kingdom, sa Matthew 24 verse 14, sabi rito, buksan niyo pa sa Bible, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat sa kadarating ang wakas. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. The gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end shall come. Kasi para katulad nung Capernaum, katulad nung sabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo yun, sa Matthew 11:20-24, there will be no reason for us. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Diba? Bakit wala po ako narinig patungkol sa Panginoong Hesukristo, wala po ako narinig patungkol sa mabuting balita. So there is no reason at all na isasabihin natin yun. Kaya nga until now ay pinapangaral ang mabuting balita. Na sinasabi dito sa Matthew 24:14, the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Sapagkat bakit until now ipinapangaral ang mabuting balita? Diba? Parang paulit-ulit lang. Actually, paulit-ulit naman talaga. All throughout the world, paulit-ulit lang naman yan. Kahit sa atin sa Catholic Church. May tinatawag tayo cycle A, cycle B, cycle C. Paulit-ulit lang yung gospel. Nababasan pag matapos na yung isang book sa gospel, balikan na naman. Next gospel na naman, Matthew, Mark, Luke, and then John. Diba? So, akala natin, ano lang to, routine lang to na simbahan. Akala natin, ito'y parang
gampanin ng simbahan kasi yan eh. Sabihin natin, akala natin ganoon lang. Gawain talaga ng simbahan yan. Pero iyon sinasabi ng Panginoon, that the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. At ito yung Great Commission sa bawat isa sa atin, especially kung Katoliko ka, di ba? Alam naman natin sa pagiging Katoliko natin, ay noong bininyagan tayo, ay nakibahagi tayo sa threefold mission o threefold ministry ng Panginoon. Di ba? Yung to be a king, prophet, and priest. So sa pagiging propeta ay nangangaral or nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Of course, sa pangangaral, not necessarily sa word lang natin. Kasi there are people na they are reading our lives as Catholic, they are reading our lives as Christians. Diba? So, they are kahit hindi man sila magbasa ng Biblia, pero tayo yung tinitingnan nila kung paano tayo mamumuhay. Kasi ang sabi nga ni St. Francis sa kanya mga disciples, sabi ni St. Francis of Assisi, sabi niya, preach the word of God. If necessary, use words. You see? If necessary, use words. Okay. Sino ba? Si Nerol. Okay. Other ways, God, hallelujah, kahit magkaiba tayo ng religion, totoo sinabi mo, kailangan natin may ipakalat sa salita ng Diyos. Yes. So balang araw, ito yung magiging testimony against us. Sa Judgment Day, ito yung ginagawa ngayon sa yung Capernaum. Narinig nila mabuting balita. So on the Judgment Day, they have no reason at all na meron pala dapat gagawing pagsisisi. Meron pala gagawing dapat magbalik loob sa Diyos. Meron pala gagawing pagbabagong buhay. Meron pala gagawing kilanlin ang Panginoong Jesucristo. Hindi namin narinig yan. We have no reason at all, mga kapatid. So kung hindi ba natin narinig, it is because maybe we ignore it. We are ignoring it, mga kapatid. Kaya nga kung sa Judgment Day, ito yung paalaala ngayon. Na binibigyan, that is why the continuous ang pangangaral ng mabuting balita ngayon. Paulit-ulit, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang yan sa ating simbahan sa Catholic Church. Araw-araw, binabasa yan sa buong daigdig. Sa mga online streaming, sa YouTube, sa Facebook, dito sa TikTok. Dami-dami na po mga means para makapakinig tayo ng mabuting balita. Pero kung sasabihin natin na hindi natin napakinggan, it is because we ignore it. Inaayawan natin. Para ibig sabihin, para din tayo mga taga-Capernaum. Para din tayo mga taga-Tiro at Sidon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, alam niyo ba, sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, na kalooban ng Diyos, lahat ng tao ay baligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga, tuloy-tuloy yung pangaral yan, yung purpose for us to know the truth and to be saved. Yung sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, basahin. Sa Ezekiel 33:11, sabi doon ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na mamatay ka sa iyong pagkakasala. Ito sa Ezekiel 33, verse 11. Buksan niyo po sa inyong Biblia. Sabi rito, sabihin mong pinasabi ko sa kanya, sabihin mong pinasabi ko, akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino man mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasalanan. So yun yung ninanais ni Lord, na lahat tayo ay makaalam ng katotohanan at maligtas. That is why very persistent siya.
Kaya nga daw inuulit-ulit yung salita ng Diyos si pangaral because hindi pa natin talaga perfectly na isa sa buhay ang mga ito. And then doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, that is why until now, pinapangaral ang mabuting balita. That is why nagtsatsaga ang Panginoon. That is why until now, hindi pa nagbabalik ang Panginoon para gampanan niya na, ganapin niya na yung paghahatol, katulad ng binabanggit sa Matthew 25:31-46, na sa kanyang pagdating, tayo ay harap sa kanyang hukuman at tayo paghiwalay na para mga tupa at mga kambing ang kanan. Ang mga tupa ay nasa kanan at ang mga kambing ay nasa kaliwa. Alam niyo ba bakit binanggit pinagambing ang kambing at kanan at mga tupa? Ang mga tupa ay nakikinig sa kanilang pastol. Kilala niya ang tinig ng kanyang pastol ayon sa John chapter 10. Kahit sa aktual na may mga pumupunta sa Israel, yung pastol pag magsigaw lang, magsisilapitan na yung mga tupa. Pero kapag may mga tao na kahit isuot pa yung damit niya, gayahin yung boses niya, tatawagin yung mga tupa, hindi makikinig. Ano naman yung ugali ng kambing? Ang kambing matigas ang ulo, di ba? Maingay. Hindi sumusunod. Siya yun. Sa Matthew 25:31-46, we'll face the judgment seat of Christ. Ganon din ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Na tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukulan ng gantimpala sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Kaya nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, that is why parang grace period, ito yung kapanahunan natin, mga kapatid. That is why until now, why the Lord? Tagal-tagal na nating sinasabi yan na babalik ang Panginoong Kristo. Diba? Sa kabalang na misa, kinakanta natin yan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. But why the Lord seems delayed in His promise to return? Yung sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po mga kapatid, ito ay magtatapos. Ito yung iiwan ko sa inyo na word. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niya, ngunit huwag ninyong kalimutan mga minamahal sa Panginoon. Sa verse 8 ito, ang isang araw, 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Yan. Yun yung sagot dun sa sinasabi natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Diba? Yan din yung sinasabi niya sa Ezekiel 33 verse 11. At yan din ang binabanggit sa 1 Timothy 2:3-4 na nais ng Diyos ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. That is why very persistent si Lord na ang pangangaral ng mabuting balita ay patuloy ipinapangaral para ating mapakinggan at sa ating pakinig ay magbalik loob tayo sa Kanya. So, shalom. May God bless us all mga kapatid. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan na tayo. Mabait patumbayan ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, maging ang ating mga ikinabubuhay at ating mga ari-arian. In Jesus' name, amen. So, may God bless us all mga kapatid.